na! Handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamitan, higit kaming pamana. Masigla at masaya! Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bunot ay biyaya, may aral na dala, mabubuting pamana. Handang-handa na, Pamana TV na! Kapayapaan mga batang pamana, isang mapagpalang araw sa inyo mga bata. Kamusta kayo? Sana ay masaya at nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga pala si Teacher David at ako ang makakasama nyo ngayon upang kayo'y makapakinig ng panibagong kwento mula sa Biblia. Maaari bang pakihanda ko ng mga sumusunod? Lapis o ballpen, papel o notebook, at coloring materials. Mamaya ay gagamitin natin ito sa ating activity. Tara na at magpasimula na tayo. Tayo ay manalangin muna sa ating Panginoong Diyos at ipikit ang ating mga mata at makinig ng mabuti. Aba, ang naming hari, Diyos, nakataas-taasan na dakila at makapangyarihan sa lahat. Ama, pinupuri at sumasamba po kami sa inyo. Salamat po sa panibagong buhay at sa kalakasan na galing sa kaloob ninyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa pagkukulang namin at kasalanan namin sa inyo. Sana po may handa namin ang aming sarili sa pagsasamba namin po sa inyo. Nawa po ang Espiritu ninyo ay sumaamin sa pakikinig namin ng aral ninyo. Nawa po itulungan niyo po ang aming guro na gabayan at tulungan kami. Ama, ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng pong Diyos, Kristo Jesus namin ang pagligtas. Amen. Bago tayo tumungo sa ating kwento mga batang pamana, mayroon muna tayong isang maikling activity. Panuto. Pakinggang mabuti ang mga pangungusap at piliin ang tamang sagot. Kinakabahan si Pedro sapagkat dumating na ang takdang araw ng kanilang pagsusulit. Subalit dahil sa kaba ay tila nalimutan niya ang kanyang mga inaral. Ano ang dapat niyang gawin? A. Kumalma at taimtim na manalangin na tulungan siya ng Panginoon. B. Kopyahin na lamang ang sagot ng kaibigan niyang si Juan. Sinira ng iyong kaibigan ng bago mong laruan at sinaktan ka niya. Anong gagawin mo sa sitwasyong iyon? A. Sirain mo din ang laruan niya at makipag-away ka dahil inaapi ka niya. B. Magpakumbaba at ipanalangin sa Panginoon ang kaibigan. Ikaw ay napili upang magrepresenta ng iyong seksyon sa isang math quiz. Gusto mong manalo upang mabigyang karangalan ng inyong seksyon. Ano ang dapat mong gawin? A. Ipanalangin na sana ay bumagsak at matalo ang iyong mga katunggali. B. Ipanalangin na tulungan ka ng Panginoon at gawin mo ang iyong buong makakaya. Ikaw ay masaya dahil nakapasa ka sa inyong pagsusulit pagkatapos ng pagre-review ng mabuti. Ano ang dapat mong gawin? A. Manalangin ng pagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tinulungan ka niya sa iyong pagsusulit. B. Ipagmalaki sa lahat ng kakilala ang iyong kagalingan at ang iyong husay kaya ka nakapasa sa pagsusulit. Nasa gitna ka ng isang matinding pagsubok at hindi mo na alam kung ano ang nararapat mong gawin. Ano ang tamang gawin sa pagkakataong ito? A. Manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon na bigyang solusyon ang pagsubok na pinagdadaanan. B. Magpakalungkot at mawalan ng gana sa lahat ng bagay. Ayan mga
pamana, natapos na natin ang unang activity natin. Nahulaan niyo na ba ang tatalakayin natin ngayon? Kung hindi pa, tara na at atin ang alamin ng kwento at mahalagang aral na ating mapapakinggan sa araw na ito. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang panalangin ni Jesus sa Getsemani na mababasa natin sa Lucas 22:39 hanggang 51. Kabatang pamana, ang kwentong ito ay ang tagpo at mga kaganapan bago dakipin at ipako sa krus si Kristo Jesus. Lumabas si Jesus sa Jerusalem at gaya ng nakaugalian niya ay pumunta siya sa bundok na mga Olibo. Sumama rin ng mga tagasunod niya. Pagdating nila doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso." Iniwan niya mga tagasunod niya at lumayo ng kaunti. Pagkatapos ay lumuhod siya at nanalangin at kanyang sinabi, "Ama, kung maaari ay ilayo niyo sa akin ng mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod kundi ang kalooban niyo." Nagpakita sa kanyang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dahil sa paghihirap ng kalooban, ay lalo siyang nanalangin ng mataimtim at ang pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Binalikan ni Jesus ang tatlo niyang tagasunod na sina Apostol Pedro, Juan at Santiago at dinatnan silang natutulog at sinabi niya sa kanila, "Natutulog ba kayo? Hindi ba kayo makapagpupuyat kahit isang oras lang? Magpuyat kayo at manalangin para di kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman." Muling lumayo si Jesus at nanalangin. Ganoon pa din ang kanyang dalangin. Pagkatapos ay muli niyang binalikan ng mga tagasunod niya at nadatnan niya na naman silang natutulog dahil antok na sila. At nang gisingin sila ni Jesus ay nahiya sila at hindi nila alam ang sasabihin nila kay Jesus. Sa ikatlong pagbalik ni Jesus ay sinabi niya sa kanila, "Natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tama na yan. Dumating na ang oras na ako na anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magtatraidor sa akin." Nagsalita pa si Jesus nang dumating ang madaming tao. Si Judas na isa sa 12 tagasunod ang nangunguna sa kanila. Nilapitan niya si Jesus at hinalikan. Sinabi ni Jesus sa kanya na, "Judas, ipinagkakanulo mo ba ako na anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?" Nang makita ng mga kasamahan ni Jesus ang mga nangyayari, sinabi nila, "Panginoon, tatagain na ba namin sila?" Ngunit sinaway sila ni Jesus at sinabi ni Jesus sa mga tao, "Isa ba akong tulisan? Bakit kailangan niyo pa magdala ng espada at mga pamalo upang dakipin ako? Araw-araw ako nasa templo at nagtuturo. Bakit hindi niyo ako dinakip? Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang isinulat ng mga propeta." Iniwan siya noon din ng mga tagasunod niya at nagsitakas sila. O ayan mga bata, isang kwento na naman ang kapupulutan natin ng aral. Kaya naman ating alamin ang mahalagang aral ng kwento. Ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, manalangin tayo sa Panginoon sa lahat ng oras ng ating mga buhay. Tandaan mga bata na kung tayo man ay pinagpapala o di naman kaya ay nasa matinding pagsubok, ay hindi natin dapat makalimutan ang panalangin at pagtawag sa Panginoong Diyos sa anumang pagkakataon ng ating mga buhay. Ikalawa, buong puso nating tanggapin na ang lahat ng mga pangyayari sa atin ay kaloob ng kataas-taasang Diyos. Mga bata, lagi nating tandaan, ano man ang mangyari sa atin, mabuti man o hindi, ito ay pinapahintulot ng Diyos. Kailangan natin itong tanggapin at matuto tayong tumawag sa Kanya at manalangin sapagkat walang imposible sa Panginoon. Tutulungan niya tayo, basta manalangin lang tayo sa Kanya. Ikatlo, huwag maging mapagmataas o mapaghiganti sa lahat ng oras. Mga bata, kagaya sa kwento na inyong napakinggan, tulad ni Jesus nang siya ay dadakapin na, ay gustong tagain ng mga kasama niya, ay hindi siya pumayag at naghiganti. Sa halip ay buong puso niyang tinanggap kung ano ang kalooban sa kanya ng ating Panginoon.
Maging kayo bilang mga bata ay ganoon din. Huwag na huwag kayong gaganti kung may mang-aapi man sa inyo. Sa halip ay ipanalangin nyo na lamang sila. O iyan ang mga aral na dapat nating matutunan. Sa bahaging ito naman ay mayroon tayong isang activity. Ang activity na ito ay magsisilbing isang paraan ng pagkilala natin sa Diyos. Kaya naman sumunod at gawin natin itong mabuti. Panuto. Ilabas ang mga artwork material na ipinahanda sa inyo kanina. Sa malinis na papel ay gumuhit ng isang malaking puso. At sa loob ng puso ay isulat ang salitang pray. Kulayan ng pula ang loob ng puso at gupitin ito. Tapos na ba kayo mga bata? Wow! Good job! Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Dahil dito, narito ang ating memory verse na mababasa sa Psalm 66:19. But truly God has listened. He has attended to the voice of my prayer. Tayo ay magtatapos na, kaya tayo'y muling mananalangin. Aba, Ama naming Hari, Diyos na kataas-taasan, maluwalhati at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa kapayapaan at sa mga aral na itinuro niyo po sa amin sa araw na ito. Naunawaan po namin na ikaw ang kataas-taasang Diyos na dapat naming kilalanin, paglingkuran, at manalangin. Nawa po ay magawa namin ang mga aral na naunawaan po namin sa araw na ito. At nawa ay lagi niyo po sana kaming gagabayan at tutulungan. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Salamat mga pamana. Miss pa muna. Sa mga kwento mo'y ginising ang puso ko nahihimbing. Nagturo ka sa akin nagkailambing, may pagmamahal ang bawat sabihin. Pansamantala'y mispa muna o puro ko sinisinta, maging sa kapwa ko pamana, paalam na pansamantala. Mispa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Mispa na muna,